Maligayang pagbabalik sa Axis of Truth. Sa linggong ito, kahit may tigil putukan, umatake ang Islamikong Republika sa UAE at mga barko sa kipot ng Hormuz, nagtaas ng presyo ng langis, nagsagawa ng pagbitay sa mga bilanggo, at pinutol ang internet ng 92 milyong tao. Ang totoong tanong ngayon, ano nga ba talaga ang gagawin ng mundo tungkol dito? Mayong linggo, pinalawak ng Islamikong Republika ang labanan lampas sa mga hangganan nito at tinarget ang UAE, kabilang ang mga pag-atake sa Fujairah, mahalagang sentro ng enerhiya at papapadala sa gulpo ng Vermont. Ngayon, hindi ito simbolikong hakbang. Ang Fujairah ay mahalagang alternatibong ruta ng langis sa mundo na hindi dumadaan sa kipot ng Hormuz. Ang pag-atake rito ay direktang banta sa pandaigdigang seguridad ng enerhiya at sinadyang pagtaas ng tensyon ng rehimen kahit bukas pa ang diplomatikong paraan. Pinapapinari nito ang mga pahayag na ang rehimen ay sumusunod sa tigil putukan o nagpapababa ng tensyon. Pinapapalala ng mga opisyal at mambabatas ng Islamikong Republika ang mga pahayag ukol sa kipot ng Hormuz, kabilang ang mungkahing harangin ang ilang sasakyang pandagat at piliting magbayad ng kompensasyon. Noong Lunes, nagpaputok sila sa mga barko ng US Navy at napinsala ang barko ng South Korea. Pagtangkang idiit ang kontrol sa internasyonal na rutang daanan na protektado ng batas pandagat. Mahalaga ang kipot sa supply ng langis ng mundo, kaya't ang paggamit nito ay hindi lang panrehiyong issue. Ito ay pandaigdigang banta sa ekonomiya na dapat ikabahala ng lahat. Linawin ko, walang karapatan ang Islamikong Republika ng Iran na A. harangin ang kipot o B. magpatao ng bayad sa mga barkong dumadaan. Ito ay paglabag sa pandaigdigang batas at banta sa pandaigdigang ekonomiya. Paano pipigilan ang suwail na rehimen na nagpapalala ng tensyon sa labas at humihigpit ng kontrol sa loob ng bansa? At ang sagot ay hindi talaga pareho para sa bawat sangkot na panig dito, mula sa pananaw ng Israel na naratiling pare-pareho ang kanilang estratehikong pananaw. Ang pangmatagalang problema ay ang rehimen, pero hindi ito nangangahulugang may panlabas na puwersang magpapabagsak dito. Dapat manggaling sa mga Iranian ang anumang pangmatagalang pagbabago roon. Pero ibig sabihin nito ay kailangang pigilan ang rehimen na makamit ang mga kakayahan na magiging imposibleng mangyari ang pagbabagong yon, kabilang na ang mabilis na kakayahang makabuo ng sandatang nuclear at pagpapalakas ng impluensya sa reyon gamit ang mga proxy. Hindi tatanggapin ng Israel ang kasunduang papayag na manatiling banta ang rehimen sa mga mamamayan o rehiyon nito. Sa programa ng mga balistikong misil nila, pagsuporta sa mga proxy na grupong terorista o panghahangad ng nuklear na armas, mas naging makitid na ngayon ang pokus ng Amerika. Prioridad ni Pangulong Trump ang itigil ang pangpayaman ng uranium at maiwasan ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Mas fokus si Pangulong Trump sa padilimitan ng kakayahan kaysa pagpapalit ng rehimen. Ang problema ay kailangan ng katuwang ang anumang kasunduan. Ngunit sa Iran, wala tayong nakikitang matatag at sentralisadong estruktura ng pagpapasya kahit sa rehimen. May malinaw na pagkakabahabahagi at mas nang hinibabaw na ang IRGC sa mga desisyong pangseguridad at estratehiya. Iyan ay nagbubukas ng mga pangunahing tanong tungkol sa kung sino ang maaaring mangako sa ngalan ng Estado at kung sino ang maaaring magpatupad ng isang kasunduan kung sakaling magkaroon man ng kasunduan sa simula pa lang. Para sa mga Iranian, malinaw ang kanilang posisyon. Hindi nila kinikilala ang rehimen at hindi sinusuportahan ang mga kasunduang nagpapalawig dito. Tingin nila ang mga kasunduang yon ay pagbibigay ng yaman na nagagamit laban sa kanila at totoo naman ito. Ang panloob na presyon ay isa sa iilang salik na patuloy na humahamon sa sistema, kaya habang nangyayari ang lahat ng ito sa labas, lalo pang lumalala ang sitwasyon sa loob. Sa nakalipas na ilang araw lamang, maraming mga pagbitay ang isinagawa ng rehimen. Noong Lunes sa Mashhad, sina Mehdi Rasuli, Mohammad Reza Miri at Ibrahim Dora Tabadi ay binitay. Noong Linggo sa Urmia, binitay si Mehrab Abdullahzadeh, isa pang ng protesta. Noong Sabado, binitay sina Yaqub Karimpur at Nasser Bekrazadeh matapos pagtibayin ang sentensya sa gawa daw ang kasong espiya. Isang Iranian ang namatay ngayong linggo matapos bugbugin ng rehimen dahil sa pagmamay-ari ng Starlink. Ang mga kasong ito ay bahagi ng pattern ng mabilisang paglilitis, kulang o walang legal na depensa at labis na pag-asa sa sapilitang pag-amin. Lumalala ang takot sa Iran na magsasagawa ng maramihang pagbitay ang rehimen sa mga repuprotesta habang dumarami ang presyon. Hindi ito ang unang beses na ginawa nila ito. Samantala, ang internet shutdown ay nagpapakita ng parehong estratehiya na may malawakang paghihigpit sa loob na mahigit 8 linggo. Mahigpit ang access para sa karaniwang mamamayan maliban sa may puting SIM card na inaprubahan ng rehimen para itaguyod ito.
Lubos na naputol ang komunikasyon at ang daloy ng impormasyon palabas ng bansa ay sinadyang pinipigilan. Dahil dito, lalong nahihirapan ang mga pamilya na subaybayan ang mga detensyon o makakuha ng dokumentasyon ng abuso para makarating sa ibang bansa. Pinalawak ng mga puwersang pansiguridad ang presensya nila. Bukod pa sa lahat ng pag-uusig na nangyayari, inilalarawan ng mga ulat ang mga checkpoint, malawakang pag-aresto at mas pinaigting na aktibidad ng IRGC at BASIG sa mismong operasyon sa lupa. Tumaas pa ang mga naaresto kaugnay ng pambansang seguridad at nananatiling problema ang kondisyon sa kulungan. Kaya kung titingnan mo ang kabuuan, panlabas na paglala, panloob na panunupil, at watak na estruktura ng kapangyarihan, hindi sapat ang iisang tugon ng pulisya. Isa lang ang military deterrence sa mga sangkap, pero hindi nito kayang tugunan mag-isa kung paano nabubuhay ang sistemang IRGC. Diyan pumapasok ang kulang pang internasyonal na koordinasyon. Una, may diplomatikong opsyon ang mga bansa na di gaanong nagagamit. Kabilang dito ang pagpapatalsik ng mga diplomat ng rehimen, lalo na kung ang embahada ay may kaugnayan sa operasyon o network ng impluensya na karaniwan sa kanila. May tanong din tungkol sa pansali sa internasyonal na institusyon gaya ng UN. Noong isang linggo, inihalal ng UN ang Islamikong rehimen bilang vice-presidente ng Conference on Nuclear Non-Proliferation. Oo, yan talaga ang tawag sa komperensya. Ang patuloy na pagtrato sa pakikitungo sa rehimeng ito bilang normal ay nabibigay ng antas ng lehitimasyon sa rehimen na hindi naman talaga sumasalamin sa kung paano sila kumikilos sa loob at labas ng kanilang bansa. Paggalawang salik ay pinansyal, kaya dapat tutukan ng IRGC at kaugnay nitong network. Dahil ang mga estrukturang ito ay gumagamit ng bilyon-bilyong dolyar na ninakaw mula sa yaman ng Iran sa pamamagitan ng front companies, charitable organizations at komersyal na entidad sa iba't ibang bansa. May mga samsiw na katuon sa mga tiyak na target pero hindi pantay ang pagpapatupad at pagpapalawak nito. Kailangan nating makita ang pagtukoy at pagsamsam ng mga ari-arian at mga restriksyon sa pag-access sa mga internasyonal na sistemang pinansyal na magagamit ng mga bansang ito pero hindi pa nagagamit. Napakahalaga rin dito ang mga legal at regulasyong aksyon. Maaring magsagawa ng investigasyon at usigin ng mga bansa ang mga individual o entidad na sangkot sa money laundering o pag-iwas sa mga parusa. Mga operasyon na konektado sa rehimen na, sa totoo lang, ay nangyayari araw-araw, gaya na nakikita natin sa media at social media. Maraming bansa ang nanturing sa IRGC na teroristang grupo, ngunit ang UK at ilan pa ay hindi pa ito ginagawa. Sa ganitong kaso, bahagi ng equation ang pulisya ng pagtatalaga sa pagpapabagsak ng rehimen. Kung saan hindi formal na itinuturing na teroristang grupo ang IRGC, ang kakulangang iyon ay may totoong practical na epekto sa pagpapatupad ng batas at syempre sa pagsasakdal. Pangatlo, gusto kong talakayin ngayon ang papel ng mga hiwalay na kasunduan at di-formal na pagkakaunawaan na nagbibigay konsesyon sa rehimen. Maaring makatulong ang mga kasunduang ito sa mabilisang layunin gaya ng pagpapalaya ng bihag, pero pinalalakas din nila ang kakayahan ng rehimen na magpatuloy at mag-udyok ng pagbibihag at iba pang gawaing terorista. Ang pangunahing issue dito ay ipinakita ng rehimen sa paglipas na panahon na ginagamit ito ang mga panahon ng nabawasang presyon upang mampatatag, hindi upang maging mas katamtaman. Kasabay nito, patuloy na mahalaga ang mga panloob na dinamika sa Iran. Hindi nawala ang pagtutol ng publiko, pinatahimik lang ito. Ipinapakita ng kasalukuyang antas ng presensya ng mga puwesang pansiguridad at kontrol sa impormasyon na naghahanda ang mga otoridad sa Iran sa posibleng karagdagang kaguluhan. Kaya ang hamon sa pulisiya ay hindi lang kung paano tutugon sa isang insidente, patuloy na mga airstrike o isang yugto ng negosasyon. Ito ay kung paano tugunan ang isang sistema na gumagana sa larangan ng militar, ekonomiya at impormasyon ng sabay-sabay at nangangailangan din ng tugon na gumagana rin sa parehong mga larangan. Sa koordinasyon ng mga bansang direktang tina-target ng rehimen at mga hindi direktang apektado sa pamilihan ng enerhiya, panganib sa seguridad at transnasyonal na network. Ang mga kaganapan mula sa pag-atake sa Fujairah hanggang sa mga bitay sa Mushad Urumia ay magkakaugnay at bahagi ng tuloy-tuloy na pattern ng rehimen. Ang tanong ay, kung magiging pare-pareho rin ba ang tugon ng pandaigdigang komunidad na sa ngayon ay hindi pa sapat sa mga nakaraang taon? Sa tamang pagpapatupad, naniniwala ako na may bihirang pagkakataon ang pandaigdigang komunidad na maghatid ng napakabigat na dagok sa isang swail na rehimen nang hindi nagpapaputok ng bala sa karamihan ng mga bansang ito. Ngayon, dumako tayo sa susunod na kwento.
madalas nating talakayin sa palabas ang mga operasyong pang-impluwensya ng Iran, Russia at iba pa sa social media. Ngayong linggo, ibinunyag ng mamamahayag na si Eitan Fishburger ang operasyon ng disinformasyon ng Turkey na tumatarget sa mundong nagsasalita ng Ingles, pumapasok sa Western media at minamanipula ang publikong Amerikano, isang issue ng pambansang seguridad. Kasama rito ang Clash Report, isang account na siguradong nakita ng mga sumusubaybay sa balita ng digmaan sa X nitong mga buwan. Nagpo-post ito ng drone footage, update sa pag-atake, mapa, mga bagong pahayag at kaganapang pampulitika sa Ingles, kadalasan ilang minuto lang pagkatapos mangyari. Ngayon, mahalagang bilis dahil layunin nitong hindi lang mag-ulat kundi tukuyin agad ang unang bersyon ng pangyayari, ang naratibo, bago pa malaman ng publiko ang buong konteksto. Ibinunyag ni Fishburger ngayong linggo na ang Clash Report ay sangay sa Ingles ng Turkish media operation na GDH. Ngayon, itinala ng Apple App Store na ang Clash Report, Clash Report Map at GDH ay parehong gawa ng Monologue Media. Natuklasan ni Fishburger ang subdomain na clashreport.gdh.digital na nagpapakitang bahagi na ng technical na infrastruktura ng GDH ang Clash Report. Parehong gumagamit ang dalawang domain ng Cloudflare name servers at kumukuha ng mga larawan mula sa parehong Content Delivery Network Bucket Image, GDH. Hindi lang basta ugnayan yon, isa itong estruktura. Ecosystem ng media, pero meron pa. Maaring konektado ang Clash Report hanggang pamilya ni Erdogan. Pakinggan mo muna. Sa references page ng Monologue Media, dalawa lang ang kliyente mula sa labas. Isa dito ang Turgev, kawanggawang pundasyon ng pamilya ni Erdogan na itinatag mismo ni Erdogan. Pangalawa ay ang Technofest, pambansang technology festival ng Turkey. Ayon sa mga pampublikong record ng Sertipiko, pinatakbo ng Monologue Media ang back-end server ng Technofest mula Pebrero 2022 hanggang Nobyembre 2024 at nire-renew ang mga Sertipiko kada 70 araw ng 11 sunod-sunod. Ang Technofest ay inorganisa ng Ministry ng Industriya at Teknolohiya ng Turkey at ng T3 Foundation na pinamumunuan ng manugang ni Erdogan na siya ring may-ari ng pangunahing gumagawa ng drone sa Turkey. Makikita mo rito ang account ng disinformasyon sa Ingles na konektado sa Turkish media company na kaugnay ng Turkish state media, direktang konektado kay Erdogan at ginawang magmukhang walang kinikilingang balita. Ganyan gumagana ang mapanirang panghihimasok ng banigang estado, pero problema rin ang mga nasa likod ng Clash Report. Ang editorial staff at pamunuan ay malinaw na may pagkiling sa mga pangunahing isyung pampolitika at konektado sa Turkish state media. Isa sa kanila ang nag-akusa sa Israel ng patakaran ng pagpatay sa mga bata. Sinabing wala na sa realidad si Pangulong Trump, inakusahan sina Netanyahu at Zionist lobby ng pangbablackmail kay Trump at itinulak ang pahayag na binili ng Jewish lobby ang 70% ng US Kongreso. Kaya malinaw na may pagkiling kapag napopost ang ecosystem na ito tungkol sa Israel, Gaza, Syria o karibal ng Turkey, lalo na sa Gaza at Israel, gaya na nakita natin. Halata ang pattern sa mga post ng Clash Report. Mabilis ang mga post, emosyonal ang pagkakapresenta, mga pahayag na lading inilalarawan ng Israel bilang agresor, at tuloy-tuloy na daloy ng mga nilalaman na nagtutulak sa mga manonood sa kanluran na tanggapin ang parehong anti-Israel na naratibo na matagal nang isinusulong ng kasalukuyang gobyerno ng Turkey. Sa Syria, mas kapansin-pansin ang timing. Naging aktibo ang Clash Report noong gabing sinimula ng Turkey ang Operation Spring Shield matapos mapatay ang 33 sundalong Turko. Unang post ito tungkol sa mga drone ng Turkey na umatake sa mga target ng rehimeng Syrian. At kinabukasan, ang isang account na hindi nag-post sa loob ng 5 taon ay biglang nagkaroon ng 49,000 at 200 na tagasunod. Ang paglulunsad na yon ay isa sa mga pangunahing babala sa usaping ito. Ginawa ang handle noong Mayo 2015 nanatiling hindi aktibo sa loob ng halos 5 taon at inactivate noong Pebrero 28, 2020. Kinagabihan, inilunsad ng Turkiya ang isang mahalagang operasyong militar. Hindi maipapaliwanag ng normal na organikong paglago kung paanong ang isang account na ilang taong hindi aktibo ay umabot sa mahigit 49,000 tagasunod sa loob ng isang araw. Lalo na't ang unang post nito ay nagkataong sumabay sa isang malaking operasyong militar ng Turkiya. Mula noon, inuulit ng Clash Report ang ganitong pattern. Nagpo-post ng mga balita sa Ingles ilang minuto lang matapos ang mga pangyayari, kabilang na ang drone footage, mga update sa pag-atake at mga bagong pahayag. Ibig sabihin, inaangkinan nila ang naratibo sa pagtatakda ng kwento bago pa magkaroon ng konteksto, kasunod ang pagpapalakas ng mensahe.
Dahil sila ang nauna at sa social media algorithms na ibahagi ng Western mamamahayag, wire services, influencers, podcasters, tech personalities, politiko at opisyal ng gobyerno ang mga nilalaman ng Clash Report. Kaya hindi lang ito nanatili sa gilid ng social media, diretso itong pumasok sa Western information ecosystem na siyang eksaktong layunin nila. Hindi kailangang gumawa ng mga peking post ang subersyong isinasagawa ng dayuhang estado. Maaari nitong gamitin ang totoong video, mapa at impormasyon para manipulahin ang opinyon ng mga Amerikano at hubugin ang kuwento sa pamamagitan ng bilis, paraan ng paglahad at pagtatanggal ng ilang detalye. Nagkaroon ng malaking tiwala ang Clash Report dahil sa bilis nila at ginamit ito para itulak ang framing na pabor sa interes ng Turkey. Ito ay dayuhang panghihimasok sa larangan ng impormasyon at kailangan itong tratuhin, lapitan at tugunan sa eksaktong ganoong paraan. Lilipat na tayo sa maganda, masama at pangit. Uumpisahan natin sa masamang kwento ngayong linggo, ang pinakamagandang halimbawa ng performative activism. Lumabas kahapon sa social media ang isang sobrang katawa-tawang video ng dalawang hangal na aktivista ng flotilla na sumasayaw ng malaswa. Kakaunti ang suot habang nakabihis bilang mga terorista. Nanawagan sila na palayain ang mga kasamahang sina Tiago Avila, isang Brazilian anti-Israel na panatiko, at mamamayang Espanyol na si Saif Abu Keshek. Ngayon, gusto ko talagang makita ang mga tanga na ito na subukan ang ganitong stunt sa Gaza. At sa tingin ko, dapat talaga nating hayaang makapasok sila at makita kung paano haharapin ng isang lipunang kontrolado ng Islamistang Hamas ang ganyang itsura. Suwerte na lang sa kanila. Balikan natin sandali ang dalawang aktivistang kasali sa flotilla na kasalukuyang detenido ng Israel at hindi ito dahil aktivista sila. May matibay silang hinalang konektado sila sa teroristang grupo. Hindi rin pangkaraniwang voluntaryo si Avila. Isa siyang paulit-ulit na lumalahok sa flotilla at siya pa mismo ang nag-organisa ng higit sa isa sa mga ito. Pinaghihinalaan din siyang konektado sa teroristang grupo at na-flag na sa ibang bansa dahil sa seguridad. Wala rin ipinagkaiba si Abu Keshek. May ugnayan daw siya sa mga network na konektado sa Hamas, kabilang ang mga aktibidad na bahagi ng suportang infrastruktura na nakatago sa sibilyang anyo. Parang yung goong nakakatakot na stunt ng flotilla noong una na kunwari ay magdadala ng humanitarian aid sa Gaza, pero nauwi naman sa iskandalosong sex boat na puno ng mga paratang ng sexual harassment. Sa totoo lang, wala nang mas tanga pa kaysa sa mga taong katulad ng mga babaeng ito. At ngayon, lilipat na tayo sa pangit na kwento ng linggo. Grabe, may hindi magandang sitwasyon tayo rito kaugnay ni Bushra Sheikh na ilang beses ko na ring nabanggit sa palabas na ito. Ibinunyag ko kung paano binabayaran ng Islamic Republic ang mga Western influencer para pumunta sa Iran, maglibot doon sa ilalim ng pangangasiwa ng rehimen at gumawa ng propaganda para sa kanluran. Mukhang bumalik na naman sa aksyon ang programang influencer ng rehimen dahil ilang mga aktivista ang nagbalik sa Iran, kabilang na ang British-Pakistani na si Bushra Sheikh. At talaga nakakadire ang timing nito. Mahigit 8 linggo nang may matinding internet restrictions ang mga Iranian. Isang Iranian ang napatay na yung linggo matapos bugbugin dahil may Starlink siya. Naglakas loob si Bushra Sheikh mag-post mula Iran na mas apektado raw ng limitadong internet access ang mga nasa labas kaysa sa mga Iranian. Seryoso? Hindi yan pamamahayag, Bushra? Para itong paglilinis ng imahe ng rehimen gamit ang selfie camera. Sa tingin ko, mas mahihirapan ka na ngayon, Bushra. Dahil ayon sa Daily Mail ngayong linggo, iniimbestigahan ka tungkol sa kontra-terorismo. Matapos na ibahagi mismo ang isang video para sa isang pro-rehimen na rally sa loob ng Iran, kung saan makikita ang mga bandila ng Hezbollah at mga bandila ng rehimen sa lahat ng dako. Kasama sa mga alalahanin ang posibleng paglabag sa UK Counter-Terrorism Act at National Security Act, pati ang paratang na sumusuporta siya sa grupong terorista o kumikilos sa utos ng Iran na hindi rehistrado. Paalala ko rin na ito ang parehong issue. Si Bushra ay nagsabing ang mga protesta sa Iran ay digmaan laban sa Islam na gawa ng Mossad, CIA at kanduraning imperialismo. Habang itinataguyod ang Islamic Republic bilang tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan, hayagan din hinihikayat ang Tehran na bumuo ng mga sandatang nuklear. Ibinahagi rin niya ang pahayag tungkol sa mga protester na pinatay ng rehimen. May caption na, ang totoong bilang ay 6 na milyon. Na eksaktong uri na nakakadiringpot sa mga Hudyo at pangungutya sa Holocaust na nagsasabi ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa moral na mundo kung saan umiikot si Bushra. Ang nakakagulat mga kaibigan ay nilakad ko ang buong rally na ito sa gitna ng Iran nang walang suot na hijab.
At alam ko kung ano ang iniisip ng marami sa inyo. Iniisip ninyo, paano siya nasa gitna ng Iran sa Plaza Mion nang walang suot na scarf? Wala namang nangyari sa akin. Wala namang nang abuso sa akin. Wala ring nagsabi ng kahit ano. Sa totoo lang, kapag bisita ka sa Iran, sobrang bait ng trato nila sa'yo kahit ako na walang suot na hijab. Pero ang mahalaga ay nakarating ako dito. Tinanggap nila ako. At wala ni isang nagsabi sa akin tungkol sa hindi natatakpan ang buhok ko. Iyan mga kaibigan, ang totoong balita kapag direkta mang naririnig mula mismo sa bansa. Lalo na kung matagal ka nang naimpluwensyahan ng propaganda ng Western media. Hindi yon totoo. Kung ang isang British national ay tumatanggap ng access, proteksyon, flight, hotel, state media platform o ibang benepisyo mula sa Islamic Republic habang gumagawa ng pro-rehimen na nilalaman, dapat itong imbestigahan. Wakas. Hindi ako makapaniwala na walang nahanap ang Islamic Republic na Iranian para magpakalat ng propaganda sa kanluran. Kaya sa halip, nag-aangkat sila ng British-Pakistani IRGC fangirl na nagsasabing dapat masaya ang mga Iranian kahit walang internet habang may mga pinapatay dahil sa pantatangkang mag-online. Nakakaawa, masama, at talagang pangit. At sa wakas, heto naman ang mabuting balita. Isang politiko ngayong linggo na talagang marunong tumugon sa pot laban sa mga Hudyo. Ngayong linggo, ginawa ni Kemi Badenoch, leader ng UK Conservative Party, ang isang bagay na tinatanggihan ng iba. Hindi siya nag-atubili o umiwas. Tinawag niya ito ng direkta. Panuurin ito. Hindi ito mga tanong na napaggandaan. May mahabang panayam ako kahapon tungkol dito. Maaring di kayo sumang-ayon, pero pananaw ko pa rin yon. Hindi ito mga pananaw lang ito. Gusto ko lang na alam ng mga tao kung ano talaga ang makukuha nila kapag ako ang ibinoto nila. Makukuha nila sa akin ang isang taong determinado tapusin ang klima ng pananakot at galit sa mga Hudyo. Pumupunta ako sa mga primaryang paaralan ng mga Hudyo na may mga gwardiya sa labas. Hindi ko nakita yon sa labas ng ibang primaryang paaralan dito sa bansa. Pumupunta ako sa mga supermarket na may mga gwardiya rin. Pumupunta ako sa mga negosyong pag-aari ng mga Hudyo na binabasag ang bintana. Ang panaderya ni Gail ay puno ng graffiti. Kailangan nating amining nangyayari ito. Ayaw naming maulit ang nangyari noong dekada 30 at may mga naghahanap ng palusot para rito. Hindi kayo makakarinig ng palusot mula sa akin. Kailangan nating protektahan ang mga Hudyo. Paano ang mga Muslim? Mayroon ding pag-atake sa kanila. Napakaganda. Salamat! Ang mga namatay at pinatay ay mga Hudyo sa mga sinagoga. Tigilan na ang pagpapanggap na iba ang nangyari. Hindi, ito nga. Oh, eto nga. Talagang eto nga. Talagang ito nga. Talagang tungkol ito sa mga Hudyo. Pwede mo sabihin ang gusto mo, pero ganito nagsimula ang dekada 30. Sa mga nagkukunwaring di nakikita ang nangyayari. Hindi ako nagsisinungaling. Nakikita ko yan. Sinasabi ko sa mga tao ang totoo. Nasa likod ako ng mga Hudyo at ipinaglalaban ko sila. Hindi ako sang-ayon sa'yo. Tanggapin mo na lang. O nakakapanlumo yan. Nakakapanlumo talaga. Alam ng mga tao kung saan ako nakatayo at hindi ako magpapadala sa takot. Hindi ako aalis. Hindi. Ako ay nasa kanan. Ako ay nasa kanan. At ipinagmamalaki kong nasa kanan ako. Hindi ako nagpapalakas sa mga sobrang kanan. Ang ginagawa ko ay sumusuporta. Hindi. Sinusuportahan ko ang mga Hudyo laban sa kamangmangan na pinapakalat ng mga tulad mo. Hindi ako matatakot dahil dito. Sige, pakinggan natin. Madenda yun, parang mic drop. Matagal na ang sinusubukan ng mga politiko na iwasan o paliitin ang isyu ng galit sa mga Hudyo, lalo na kung ito ay mula sa ilang grupo o tumutugma sa politikal na naratibo. Pero hindi yon ginawa ni Kami. At napakasarap panurin yon. O siya, hanggang dito na muna tayo ngayong linggo. Pero babalik kami sa susunod na linggo, syempre, para maghatid pa ng mga balita tungkol sa tunay na nangyayari sa buong reyon. Kung may kwento kayong gustong ipatalakay, kontakin lang ako sa X bilang Emily K. Schrader o sa Instagram bilang Emily in Tel Aviv. Kita-kits ulit sa susunod na linggo dito sa Access of Truth sa JNS.